Hindi masamang makipagkilala sa mga estranghero at estranghera. Ang mali ay ibigay ang buong tiwala sa kanila dahil hindi natin natitiyak kung mabuti ang intensyon nila para sa atin. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Monica, at ang kwento ko pong ilalahad sa inyo ay personal naming karanasan ng kaibigan ko noong magtungo kami sa isang liblib na baryo kung saan dumalo kami sa kaarawan ng kakilala ng kaibigan ko. Taong 1991, nag-aaral pa lang ako sa sekundarya at naghiwalay ang aking mga magulang. Natukso ang tatay ko sa ibang babae na naging hudyat ng pag-aaway nila ng nanay ko. Sumama ang tatay ko sa kanyang bagong kinakasama, samantalang ang nanay ko naman ay nagtrabaho bilang OFW sa Hong Kong. Naiwan ako sa pangangalaga ng lolo at lola ko kaya naghanap ako ng atensyon at nawili sa pakikipagbarkada. Madalas ko nakakasama ang grupo ni Elena na aking kamag-aral at halos sinahapon na kami sa paggala. Ayokong abutan ng gabi dahil kabilin-bilinan ng lola na wag akong magpapagabi sa daan dahil maraming naggalat na mga kriminal at adik sa aming lugar at baka mapag-interesan pa ako. Ayaw ko rin namang maging dahilan ng kanilang sakit ng ulo dahil alam ko matatanda na sila at maaaring kapitan ng anumang sakit, kaya naman naging masunurin akong apo. Isang araw, natapos na ang pabasa bilang paghahanda sa linggo ng pagkabuhay. Katatapos ko maglaba at nagkakwentuhan kami ng aking lola habang nasa tabing dagat si lolo at nangingisda. May ibinigay siya sa akin na kwintas na may kakaibang bato. Medyo napuno ako ng kuryosidad pagkakita ko sa espesyal na batong may kakaibang disenyo. Naisip ko na may taglay itong malakas na kapangyarihan at hindi yun basta ordinaryong bato lamang. Kinausap ako ni Lola Laura at nabanggit niya na mutya yun ng ipo-ipo. Ang mutya ng kabilang sa elemento ng hangin. Ginagamit din yung agimat para sa lakas ng katawan. Makaiwas sa taong may masamang tangka at makapagbibigay ng swerte sa pera, negosyo at magandang samahan ng pamilya. Dagdag pa niya na matagal na pala niyang gustong ipamana sa nanay ko ang mutya para makahiling ito nang maibalik kami sa kumpleto at masayang pamilya. Subalit tumanggi ito at mas piniling umalis para mabigyan kami ng magandang kinabukasan at makalimot sa sakit na naidulot ng tatay ko. Naisip ni Lola Laura na busilak ang kalooban ko at kung humiling man ako sa mutya ay tiyak na magkakatotoo anuman ang hilingin ko dito. Nagpasalamat ako kay Lola at iningatan ko ang mutya. Isinuot ko ito sa aking leeg at itinago sa aking damit. Simula noon ay nakaramdam na ako ng kalakasan ng pangangatawan. Hindi rin ako madaling mapagod at madalang magkasakit, kaya naman kahit mabibigat na gawain ay nagagawa ko sa aming bahay. Yun marahil ay isa sa sekreto kung bakit hindi nagkakasakit ang mga lolo at lola ko at nabibiyayaan pa sila ng mahabang buhay. Isang araw ng Sabado, nagtungo sa aming bahay si Elena at niyaya ako na sumama sa kanya sa ganap na hapon dahil nag-imbita ang kaklase niya sa elementarya na si Tanya dahil kaarawan nito. Bigla naman akong nahiya sapagkat hindi ako imbitado. Pero paliwanag ni Elena na nagpapaimbita pa ang kaibigan niya ng iba pa nitong makakasama at marami siyang hinandang pagkain sa kanilang bahay. Isa pa, madalas pala akong naikikwento ni Elena kay Tanya, kaya gusto ako nitong makilala at maging kaibigan. 3:00 ang napagkasunduan naming oras at nangako sa akin si Elena na hindi kami gagabihin sa pag-uwi. Pero nagtaka ako kung saan nakatira ang kanyang kaklase, kaya tinanong ko kung malapit lamang sa bayan ng bahay nito. Subalit nagmamadali na siyang umalis dahil may niluluto pa siyang pagkain para sa pananghalian nila ng kanyang pamilya
Kaya wala na akong nagawa kung hindi nagpaalam sa kanya. Sumapit ang tanghali. Magkakasalo kami sa hapagkainan at nagpaalam ako kay lolo at lola. Ukol sa pagsama ko kay Elena sa kaarawan ng kanyang kaklase sa elementarya. Hindi ko naman maiwasan ang mga katanungan ni Lolo Damian. Isa na doon kung anong oras ako uuwi at kung saan nakatira ang taong may kaarawan. Tumugon ako at sinabing malapit lamang sa bayan ang bahay nito at hindi kami paaabot ng gabi ng kaibigan ko. Medyo kinabahan ako sa paalala sa akin ni Lolo Damian. Ayon sa kanya, malaki ang tiwala nila sa akin, kaya wag ko sana yung sisirain. Tumalima ako sa kanila at nagpasalamat sa pagpayag nila na makadalo sa kaarawan ng kaibigan ni Elena. Dumako ang hapon. Sinundo ako ni Elena at may dala siyang maliit na bag. Nagpaalam ako sa aking lolo at lola. Pagkatapos ay lumabas ako ng bahay. Nang makarating kami sa welcome para mag-abang ng tricycle, ay kinulit ko si Elena kung saan mismo ang bahay ni Tanya. Kita ko sa mga mata niya ang pagkatuliro, pero umamin din siya para tumigil na ako sa pagtatanong. Sinabi niya na matatagpuan ang bahay ni Tanya sa kabilang baryo at kinakailangan naming sumakay sa 2 tricycle sapagkat aabutin kami ng 2 biyahe. Magpapasalin-salin kami sa 2 tricycle para lang makarating sa bahay ni Tanya. Nangamba ako at naisip na baka abutan kami ng gabi sa daan. Pero sinigurado naman ni Elena na hindi kami magtatagal at bago magtakip silim ay uuwi na kami sa aming mga bahay. Dagdag pa niya na nauna na pala ang aming 5 kaibigan na pumunta sa bahay ni Tanya para maipagpaalam kami na susunod na lamang kami sa kanyang bahay. Huminto ang isang tricycle at wala na akong nagawa kung hindi sumakay. Itinago ko na lamang ang kaunting inis at pagkadismaya kay Elena dahil hindi niya kaagad na ipagtapat sa akin na may kalayuan pala ang bahay ng kanyang dating kaklase. Pwede pa sana akong magdalawang isip pero huli na ang lahat dahil kusa na akong sumama sa kanya at wala na ring atrasan. May 1 oras kaming bumiyahe bago kami nakarating sa kabilang baryo. Huminto ang tricycle at kaagad naming inaabot ang bayad. Pagkatapos ay naglakad kami patungo sa terminal ng tricycle at nagpahatid kami sa bukana ng barangay ni Elena. Nagpaandar ng sasakyan ng driver at mabilis kaming sumakay ng tricycle. Mahigit kumulang 1.5 oras na naman kaming bumiyahe bago kami nakarating sa welcome ng isang barangay. Napakatahimik doon at medyo kinakabahan ako pagkakita ko sa ilang mga residente. Iniabot namin ang bayad at pagkatapos ay bumaba kami sa tricycle. May mga nakita kaming ilang matatandang nagwawalis sa bakuran. Ang iba naman ay nag-uumpukan. Samantalang may ibang nagsisipag-inuman sa mahabang lamesa. Lumapit si Elena at itinanong sa isang mukhang mabait na ale na nasa isang sulok ng daan. Napakunot pa ang noo niya nang marinig ang pangalan ng taong may kaarawan. Itinuro niya ang bahay nito. Pero 2 beses na kaming pinaalalahanan na huwag magpapagabi sa bahay nito at hanggat maaari ay huwag kaming titikim ng anumang mga handa. Tinanong namin siya kung bakit subalit hindi siya sumagot. Pagkus ay lumakad na siya palayo sa amin. Naguguluhan kami sa inasal ng babae pero nagpatuloy na kami sa paglalakad at hindi na namin nagawang magpasalamat sa kanya. Habang naglalakad kami ay hindi ko maiwasang mapalingon sa mga tao sa likuran namin. Pagtingin ko sa kanila ay matatalim na ang mga mata na ipinukol nila sa akin. Para bang nakaukit sa mukha ko ang masasama nilang tingin na para bang wala kaming karapatang pumunta sa bahay ng kaklase ni Elena. Medyo liblib ang baryo. Maraming matataas na punong kahoy pati mga kawayan na tumatakip sa daan kaya mahirap na gabihin sa lugar na yon.
Pagkadating namin sa may bakuran ng isang bahay kubo, ay bumungad sa amin ng isang babaeng may mahabang maitim at makapal na buhok na abot hanggang bewang. Maputla ang kulay ng babae at medyo namumula pa ang kanyang mga mata. Nilukuban kami ng takot at halos mapaatras kami ni Elena. Gusto na naming bumalik sa may welcome at mag-abang ng tricycle nang biglang may tumawag sa pangalan ng kaibigan ko. Paglingon namin ay natagpuan namin ang isang matangkad at magiliw na palangiti. Natuwa si Elena at naibulalas niya ang pangalan ni Tanya. Kasabay nun at lumapit kami sa dalaga. Ibinigay ni Elena ang kanyang paper bag na may lamang regalo. At pagkatapos ay ipinakilala niya ako. Masaya ako sa una naming pagkakakilala at naramdaman ko na mabait siya at magiliw sa mga bagong kakilala. Inanyayahan na niya kaming makapasok sa loob ng kanilang bahay at doon inabutan namin ang kanyang mga magulang at 3 kadalagahan kasama ang babaeng may mapulang mga mata. Naisip ko na baka may sore eyes lamang ang dalaga, pero paliwanag ni Tanya ay bagong gising ang kapatid niya kaya mapula ang mga mata nito. Nakita namin sa may mahabang upuan ng mga bag ng mga kaibigan namin at kapansin-pansin pa na wala ang kanilang mga presensya. Bago pa makapagtanong si Elena ay nakapagpaliwanag na si Tanya at nabanggit na lumabas ang mga kaibigan namin at nagtungo sa may kalapitang batis dahil maganda ang tanawin at para na rin magpatanggal ng inip habang hinihintay kami. Nasabi pa ni Tanya na anumang minuto ay pwede na silang bumalik sa bahay kaya napanatag ang loob namin. Naglabas ng mga pinggan, kutsara at tinidor pati mga baso ang mga kapatid ni Tanya. Nag-umpisa naman kami ni Elena na umawit ng happy birthday habang pumapalakpak. Natuwa si Tanya at paulit-ulit siyang nagpapasalamat sa amin. Niyaya niya kaming magtungo sa may hapagkainan at doon nanlalaki ang mga mata namin kasabay na kumalam ang aming mga sikmura. May pansit, pritong manok, ilang putahe at ulam at karning may sabaw. Mabuti na lamang at mainit pa ang mga pagkain kaya habang kaluluto pa ay kumuha na kami ng mga ulam at sumandok na rin ng kanin. Saglit akong napatingin sa wristwatch ko at napansin ko na malapit na palang mag-aalas 6. Pero pinakalma ko ang sarili ko dahil sigurado naman ako na hindi kami magtatagal sa lugar na yon. At ayaw din naman ni Elena na mapagalitan siya ng kanyang mga magulang. Talagang busog na busog kami sa mga pagkain. Hindi kami kaagad nakatayo sa aming kinauupuan pero pagkalipas ng ilang minuto ay natunawan na kami. Lumabas kami ng bahay at nagpahangin habang hinihintay ang mga kaibigan namin. Saglit kaming naglakad-lakad sa kakahuyan ni Elena pero malapit pa rin kami sa bahay ni Tanya. Walang ano-ano ay may narinig kami sa may kakahuyan na papalapit na mga yabag. Nangamba kami pero nag-abang kami sa kung anumang nilalang ang lalapit sa aming direksyon. Sandaling tumahimik hanggang sa may lumabas na bulto mula sa ligaw na halamanan. Nagpakita si Sandra na puno ng mga galos at mansya ng dugo ang buong damit. Nanghihina siya at kamuntik nang bumulagta sa aming harapan. Umagapay kami ni Elena at isinandal siya sa katawan ng punong kahoy. Pabulong niya kaming kinausap at binalaan na umalis na sa bahay ni Tanya dahil tiyak na papatayin kami ng buong mag-anak. Naguluhan kami sa mga sinabi niya kaya tinanong siya ni Elena. Doon napilitan si Sandra na isawalat lahat ng kanyang mga nalalaman. Isinalaysay niya sa amin ang buong pangyayari kahit hirap na hirap siyang magsalita dahil kinakapos na siya sa paghinga. Ayon sa kanya, maaga silang dumating sa bahay ni Tanya. Nagsasalang pa lang ng tubig ang kanyang mga magulang at abala ang mga kapatid nito.
sa pagtatadtad at paghihiwa ng mga rekadong gulay. Nagkwentuhan na muna sila ni Tanya at para hindi sila mainip ay naghanda ito ng juice para naman makainom sila at hindi mauhaw. Maya-maya pa ay nakaramdam ng hilo si Jessica, gayon din si Michelle, at dire-diretso silang nagdilim ang paningin. Medyo nakakaramdam na din si Sandra at hindi niya malaman kung bakit yun nangyari. Gusto pa sana niyang tanungin ng dalawa pang kaibigan subalit bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Nagising na lamang siya na nakagapos ang kanyang mga kamay, katabi sa sala ang kanyang dalawa pang kaibigan. Nagpumilit siyang matanggal ang mga panaling nakabigkis sa kanyang mga kamay. Inabot siya ng kalahating oras bago niya napagdagumpayang matanggal ang panali. Tinulungan niyang matanggal din ang panali sa mga kamay ng dalawa pa niyang mga kaibigan. Niyugyug niya ang mga ito subalit malalim ang kanilang pagkakatulog, kaya minabuti niyang tumakas sa loob ng bahay habang wala pa siyang nakikitang pamilya ni Tanya. Naisip niya na babalikan na lamang niya ang mga kaibigan kapag nakahingi na siya ng tulong sa ibang tao. Dahan-dahan siyang lumabas sa may likod bahay subalit nagulat siya nang matagpuan sa may tagiliran si Tanya, pati ang dalawa nitong kapatid na nilalantakan ng pugot na ulo ni Michelle habang naghahalo sa kawa kung saan makikita ang putol-putol na katawan at pugot na ulo ng iba pa naming mga kaibigan. Halos mapasuka si Sandra sa kanyang mga nasaksihan. Kaso may naapakan siyang maliit na sanga na lumikha ng ingay. Tumalikod siya subalit may biglang humampas sa likod niya. Kamuntik na siyang mapahandusay sa lupa. Mabuti at nanimbang siya at paglim niya ay nakita niya ang isa pang kapatid ni Tanya na nanlilisik ang mga mata. Nakadampot ng malaking bato si Sandra at dali-dali niya yung pinukpok sa ulo ng kapatid ni Tanya at pagkatapos ay naglakad siya palayo sa bahay. Kung saan-saan siya sumuot. Nangadulas pa siya sa batuhan kaya napakaraming galos ang kanyang mga natamo. Nakalayo siya sa bahay subalit hindi niya malaman kung paano siya makakauwi sapagkat wala siyang makitang sasakyan. Hanggang sa mapansin na lamang niya na naglalakad kami ni Elena patungo sa bahay ni Tanya, kaya't binalak niyang bumalik para mailigtas kaming dalawa. Nabanggit pa niya sa amin ni Elena na kaming magkakaibigan ang balak ihanda ni Tanya sa kanyang kaarawan. Halos namutla ako sa sobrang kaba. Bumaliktad ang bituka ko at dahil doon ay nagsuka ako at inilabas ko lahat ang mga kinahan ko. May nakuha pa akong mahabang palawit. Nakita ko mula sa bibig ko ang porselas ni Michelle samantalang si Elena naman ay inilabas mula sa kanyang bibig ang panali ng porselas ni Jessica. Nagkatinginan kami at lumuha ng mapagtanto namin na kinain pala namin ng aming mga kaibigan. Hindi pa nagtagal ay may palasong mabilis na tumarak sa dibdib ni Sandra. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi kami nakahanda at hindi namin naiiwas ang kaibigan namin. Sumuka ng dugo si Sandra at pagkatapos nun ay nagtarak siya at nalagutan ng hininga. Hindi namin malaman ang gagawin. Napaatras kami nang makita na lumalapit sa amin si Tanya habang hawak ang palaso. Madilim ang ekspresyon ng kanyang muka at tila wala siyang pag-aalinlangang papatayin kami. Sa sobrang takot ay kumaripas kami ng takbo. Lumiko kami sa kung saan saang kakahuyan. Mabuti na lamang at hindi kami tinamaan ng mga palaso. Tumarak ang dugo ng matulis na palaso sa iba't ibang katawan ng puno. Pagod na si Elena samantalang ako naman ay nananatiling maliksi sa pagtakbo. Luminga-linga kami sa paligid pero wala naman kaming mapagkublihan. Kaya minabuti naming ipagpatuloy ang pagtakbo kaysa tumigil kami at masundan kami ni Tanya. Inabutan na kami ng paglubog ng araw. Mabuti na lamang at kabilugan noon ng buwan kaya maliwanag ang paligid. Paglingon namin ay biglang nawala si Tanya at wala na ring palasong lumilitaw sa aming harapan. Subalit nagulat kami nang makarinig kami ng mga hagok ng baboy, pati alulong ng mga aso. Maya-maya ay may lumitaw na isang malaking baboy damo
pati na rin ang dalawa pang malalaking aso. Tila may mga sabo ng kanilang mga bibig dahil bumubula ang mga yon. Pinagbabato namin ng baboy damo at aso, subalit dinambahan ako ng malaking baboy ramo. Iniiwas ko sa mukha ko ang kanyang malalapot na laway. Pinagpapalo ni Elena ng patpat ang baboy ramo, subalit pagkita ng baboy damo sa kwintas ko ay mabilis itong humagok at umatras na para bang natakot. Ibinangon ako ni Elena at inilabas ko mula sa dibdib ko ang mutya ng ipo-ipo, kaya lalong hindi makalapit sa amin ng malalaking aso. Naisip ko na posibleng makapangyarihan ng mutya kung kaya't hindi makayanang makalapit sa amin ng mga baboy ramo at malalaking aso. Nagmamadali kaming umatras pero laking gulat namin nang lumundag ang dalawang bulto na nakasuot ng itim na damit. Humarang sila sa aming harapan at narinig naming umuusal ang dalawang nilalang. Hindi namin maunawaan ang kanilang mga salita pero mula sa orasyon nila ay namilipit sa sakit ang baboy damo at malalaking aso. Patuloy pa rin ang paglalaway, subalit nang matitigan namin ng mga ito ay namilog ang mga mata namin. Unti-unti ay bumalik sa dating anyo ang mga hayop at nakilala namin sila bilang si Tanya, pati ang kanyang mga kapatid. Umangil ang magkakapatid at parang nanghihina ang kanilang mga kapangyarihan. Nagsalita ang babaeng nakasuot ng blusang itim. Pinagbantaan niya ang mga ito na umalis na kung hindi ay hindi sila magdadalawang isip na patayin silang magkakapatid. Nakaramdam ng takot ang magkakapatid. Naalerto sila sa mga sinabi ng babae at dahil doon ay nagmamadali silang tumakbo palayo sa kakahuyan. Kinabahan kami nang maiwanan sa harapan namin ang dalawang bulto na animoy mga kulto. Ang babae ay nakasuot ng blusang itim samantalang ang kasama niyang lalaki ay nakasuot ng kapang itim. Paglingon nila sa amin ay laking gulat ko nang makilala ko ang naturang babae. Siya ang babaeng napagtanungan namin ni Elena sa lokasyon ng bahay ni Tanya. Gusto na sana naming tumalikod at kumaripas ng takbo dahil kinakabahan na kami sa posible nilang gawin sa amin, subalit sinenyasan nila kami na huwag matakot dahil wala silang masamang intensyon sa amin. Nagpakilala sila bilang sina Aling Monena at Mang Henry na mag-asawang mangkukulam pero wala silang ginagawa sa mga inosenteng taong katulad namin. Kaya sinikap namin ni Elena na makapagpahinahon at ipaliwanag namin sa kanila ang buong pangyayari. Pagkatapos naming maglahad ng aming sinapit sa bahay ni Tanya, ay nasermonan kami ni Aling Monina dahil sa katigasan ng ulo namin. Napatingin siya sa buwan at bumuntong hininga. Nagkusang loob na silang mag-asawa na patuloyin kami sa kanilang bahay na malapit lamang sa kakahuyan. Mapanganib kung magbabiyahe pa kami ng ganoong oras. Maraming aswang sa paligid at madalang na ang sasakyang nagagawi sa lugar na yon ng ganoong oras. Matagal bago kami pumayag dahil sa pangamba pa rin namin na may masamang tangka sa amin ng mag-asawa. Subalit nang makarating kami sa kanilang bahay at makilala pa namin ang kanilang dalawang anak na binata't dalaga, ay naisip namin na mali ang paghinalaan namin silang masamang tao. Pinatulog nila kami sa isang bakanting silid. Napakasikip at maliit lamang ang kawayang higaan pero nagtiyaga kami at pinagkasya ang sarili para makapagpahinga. Hindi ako kaagad nakatulog dahil naaalala ko pa noon ang malagim na sinapit ng aking mga kaibigan sa kamay ng mga aswang. Wala na naman kaming magagawa dahil namatay na sila at hindi na maibabalik pang muli ang mga buhay nila. Kinabukasan maaga kaming nagising. Pinasalo na kami ng mag-asawa sa hapagkainan para makapag-almusal. Isinalaysay sa amin ni Aling Monina ang kanyang kwento kung paano siya naging mangkukulam. Dalaga pa lamang ay ipinamana na sa kanya ng mga magulang ang itim na kapangyarihan ng mangkukulam na ginamit niya sa pagtulong sa mga nangangailangan at naaabuso.
Hindi nagtagal at nakilala niya si Mang Henry na isang dayuhan buhat sa Siquijor na nagmula din sa angkan ng mga mangkukulam. Nagkaibigan sila at nagdesisyong magsama bilang mag-asawa. Ipinagpatuloy nila ang pangungulam dahil maraming suki ang nagpapagawa sa kanila. Subalit bumalik sa kanila lahat ang mga ginawa nila sa kapwa. Nalaglag ang una nilang anak. Isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay nilang mag-asawa. Kaya simula noon ay itinigil nila ang pangungulam at gumawa ng mabuti sa kapwa. Naghirap sila sa pagsasaka, pangingisda at pagtitinda ng mga kakanin. Hanggang sa mabiyayaan sila ng Diyos ng 2 supling. Pero sadyang mapaglaro ang kapalaran. Simula nang dumating ang pamilya ni Tanya ay marami na ring serye ng patayan sa baryo at sumapit pa ang isang araw na kamuntik na mapatay ng isa sa miyembro ng pamilya ni Tanya, ang kinakapatid ni Aling Monina. Kaya napilitan siyang gumamit ng kaalaman sa pangungulam at rebuelta sa tulong lamang ng tunay na pangalan ng naturang aswang. Kamuntik pa silang mag-anak na lusubin ng angkan ni Tanya ang bahay ni Aling Monina, subalit lumaban ito at mas lalo pang pinatikim ng karahasan ng anak ng ina ni Tanya. Kung kaya't napilitan itong magmakaawa na tanggalin ang kulam sa katawan ng anak. Pero pinagbantaan sila ni Aling Monina na kung idadamay na patayin ng mga mag-anak at pamilya niya ay makikipaglaban din siya at sisiguraduhing mabubura sa mundo lahat ng angkan nila. Kaya nakipagsundo ang ina ni Tanya na hindi na pakikialaman ng pamilya niya lahat ng kamag-anak ni Aling Monina, kapalit ng kaligtasan at kapayapaan. Nanumbalik kahit paano ang kapayapaan, subalit nagulat na lamang si Aling Monina sa nandadamay na mga inosenteng kabataan si Tanya. At maging ang mga kaklase ng kanyang mga anak ay binibiktima ng mga ito. Dumagdag pa kami sa mga kamuntik niyang patayin. Bigla naman kaming nahiya at buong pusong nagpasalamat sa malasakit niya sa amin. Kahit noong una ay pinagdudahan namin siya. Hindi pa namin lubos maisip na siya pa ang tutulong sa aming dalawa. Hindi nagtagal at nagkusa si Aling Monina na ihatid kami sa may welcome para na rin sa aming kaligtasan. Nagpasalamat kami sa kanyang asawa at anak bago kami tuluyang umalis sa kanilang bahay. Nang makarating kami sa may mga kabahayan, nabanggit sa amin ni Aling Monina na halos karamihan ng mga nakatira doon ay mga manggagamot, hilot o albularyo, kaya walang anumang aswang ang makadaan sa kanilang teritoryo. Nakita rin ni Aling Monina ang tinataglay kong mutya at nasabi niya sa akin na mabisa rin pantaboy ng aswang ang mutya ng ipo-ipo. At kahit anumang bagay na hilingin ko ay posibleng matupad basta't bukal sa puso ko ang aking hiling. Maya-maya pa ay may humintong tricycle driver sa aming harapan at nagpasalamat kami kay Aling Monina bago kami sumakay. Habang nasa biyahe kami ay nagtulungan kami ni Elena na ipaliwanag sa mga magulang ng aming mga kaibigan ang nangyari sa kanila. Ipinangako naman sa akin ni Elena na sasamahan niya akong makauwi at siya ang makikipag-usap sa mga magulang ko ukol sa hindi namin pag-uwi. Pagka-uwi namin ay hindi pa kami dumiretso sa aming bahay at bumaba kami sa bahay ni Sandra. Eksakto namang nakita namin ang ina ni Sandra sa bakuran, kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi namin sa kanya ang katotohanan at halos maglupasay siya sa lupa pagkarinig niya sa aming mga pahayag. Pinakalma siya ng kanyang asawa at bunsong anak. Naisipan nilang magtungo sa kapitan ng barangay upang ipagbigay alamang nangyari. Ipinaalam na din ng mga magulang ni Sandra sa mga magulang at pamilya ni Michelle, Jessica, Mara at Bea ang nangyari. Noong matapos ang lahat ay inihatid ako ni Elena sa aming bahay at siya mismo ang nagpaliwanag at nagsalaysay sa mga magulang ko sa aming mga napagdaanan. Noong una ay hindi sila kaagad naniwala, pero sa huli ay nagpapasalamat kami dahil nakaligtas kaming dalawa sa nangyari.
Humingi ng tawad sa akin si Elena dahil siya ang dahilan kung bakit ako kamuntik na mapahamak. Siya rin ang dahilan kung bakit namatay ang mga kaibigan namin. Hindi sana sila mamamatay kung hindi niya niyaya ang mga kaibigan sa kaarawan ni Tanya. Inalo ko siya at sinabing hindi naman niya sukat akalaing mangyayari sa amin ang ganoong bagay. Masyado siyang kampante sa pagtitiwala kay Tanya, kaya buo ang loob niya na dumalo sa kaarawan nito. Kinagabihan, napag-alaman namin na umalis na pala ang pamilya ni Tanya sa liblib na baryo. Marahil ay naalerto sila sa posibleng manganib ang mga buhay nila dahil maaaring isuplong namin sila sa mga alagad ng batas, kaya mas pinili nilang magtago. Hindi nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga kaibigan namin. Matindi pa rin ang galit at tampo ng pamilya ng mga kaibigan namin kay Elena, at ito ang tinuturong dahilan kaya napahamak ang kanilang mga anak. Araw-araw pa rin akong hindi nawawalan ng pag-asa na makitang muli at makasama ang aking mga magulang, kaya walang araw na hinihiling ko sa mutiya ng ipo-ipo, pati na rin sa Diyos, ang pagbabalikan ng mga magulang ko. Dumating ang isang araw at laking gulat ko na bumalik galing Hong Kong ang nanay ko, at sa sorpresa ko ay kasama na niya ang tatay ko. Hindi ko mapigilang mapaluha dahil sa wakas ay nagkatotoo na rin ang matagal kong hiniling. Nabuo at nakumpleto na din ang aming pamilya. Napuspos ng pagmamahala ng aking mga magulang at nabigyan na rin ako ng sapat na pag-aaruga at atensyon, kung kaya't kahit paano ay nabago ang pananaw ko sa buhay. Matapos naming makagraduate sa sekundarya ay umalis na rin si Elena, pati ang kanyang pamilya, at hinding-hindi na bumalik sa aming bayan. Pero tuloy pa rin ang pagpapalitan namin ng sulat kung saan kami nakakapagkwentuhan at nagbabalitaan sa isa't isa. Makalipas ang ilang taon, nakapagtrabaho ako sa Maynila, pero hindi pa rin nawawala sa isip ko ang naganap na trahedyang nangyari sa mga kaibigan ko. Subalit kahit may sarili na akong pamilya, ay hindi ko pa rin tinatanggal ang mutya ng ipo-ipo sa aking katawan dahil sa dami ng naitulong nito sa buhay ko. Sadyang puno ng hiwaga ang buhay. Maraming pagsubok, panganib o sakuna, pero patuloy pa rin tayong nagiging malakas sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos at pagmamahal sa pamilya at mga kaibigan. Dito po nagtatapos ang aming karanasan, at maraming salamat po sa inyong pagpili sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Monica. Hindi masamang makipagkilala sa mga